Life is not always fair. Minsan, kahit tama ang ginagawa mo, ikaw pa ang nasasaktan. Even when you stay silent, people Kailangan misunderstand you. dito pala And yan, no? sometimes, the more you endure, the more the world tests you. But today, let us remember this truth. Tara mo yun, ah. Real strength is not loud. Real power is calm. Sa Ito, video na ito, ito, kapatid pag-uusapan mo. po natin ang isang Bible verse na tumatama sa totoong buhay. Kasama ang stoic, deep meaning na magtuturo sa atin kung paano mabuhay ng may tibay, disiplina at pananampalataya sa Diyos. Proverbs 16:32. Better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes a city. Higit na mabuti ang taong marunong magtiis at magpigil sa sarili kaysa isang makapangyarihang mandirigma. Ang may kontrol sa sarili ay higit pa sa mananakop ng lungsod. Imagine this scenario. You work hard. You stay honest. You don't step on others just to succeed. Pero, sa kabila nito, may mga taong iniinsulto ka, minamaliit ka, o sinasamantala ang kabaitan mo. Gusto mong sumagot. Gusto mong ipaglaban ang sarili mo. Gusto mong patunayan na kaya mo rin. Pero, pinili mong manahimik. Hindi dahil wala kang lakas, kundi dahil may kontrol ka sa sarili mo. That silent, that silence is not just weakness. That silence is discipline. May ina na patuloy na nagsasakripisyo kahit walang kapalit. May ama na tahimik na lumalaban para sa pamilya. May taong umiiyak sa gabi pero matatag sa umaga. That is real strength. Stoicism teaches us one powerful truth. You cannot control the world, but you can control yourself. Ang galit ay mabilis. Ang emosyon ay pabigla-bigla. Pero ang disiplina, iyon ang tunay na kapangyarihan. A Stoic understands that ang taong galit ay alipin ng damdamin. Ang taong kalmado ay hari ng sarili niyang isip. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng sakit ay kailangang ipakita. At dito nagtatagpo ang Stoicism at ang Bible. Pareho nilang sinasabi, master your soul first. And the rest will follow. Ang verse na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabait. Ito ay tungkol sa inner discipline. The Bible reminds us that conquering cities means nothing if you cannot conquer your anger, your fear, and your pride. Maraming tao ang mukhang malakas, pero sa loob, wasak. Maraming maingay, pero walang direksyon. Maraming palaban, pero walang kapayapaan. Self-control is power. Patience is wisdom. Silence is a strength. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, hindi ka madaling mapubok. Hindi ka madaling masira. Hindi ka madaling matalo ng sitwasyon. God does not always remove the storm. Sometimes, He strengthens the soul inside the storm. And when you stay calm, when you stay faithful, when you stay disciplined, life itself will bow to your consistency. If you are tired right now, if you feel misunderstood, if you feel like giving up, remember this. God sees your patience. God honors your discipline. God blesses the calm and faithful heart. Hindi ka huli sa buhay. Hindi ka talo. Ikaw ay hinuhubog. You don't need to shout to be strong.
You don't need to revenge to win. You don't need validation to move forward. Stay calm, stay disciplined, trust God's timing because the strongest person in the room is not the loudest. It is the one who has mastered himself. Thank you for watching. If this message touched your heart, like, share, and subscribe to my YouTube channel and follow me on TikTok and Facebook for more Stoic wisdom, Bible teachings, and deep life lessons. God bless you. Stay calm, stay strong, stay faithful.